Singit muna tayo ng ganitong klaseng gawain. GBL na subwoofer. GBL active subwoofer. Okay, by the way, shout out and then maraming salamat sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Galing Mindanao pa ito. Okay, ito yung karton nyo. Yan, True JNT. Yan, sa mga taga-subaybay natin Facebook, meron tayong in-upload nito. Okay, shout out tayo ulit natin. Maraming salamat kasi ang layo o Mindanao pa pinadala rito sa atin para ipagawa. GBL active subwoofer. Hindi ko lang alam kung anong series ito, kung 3.1 o 5.1. Basta GBL lang nakalagay. Ito, GBL to. And then ang issue nito ay ano pa ba? Laging sira ng GBL is no power. Okay, wala siyang power. Dito, lagyan natin. Good tong kable bago. And then dito. Okay, kung makikita nyo, wala siyang indicator. Wala Dapat ilaw na yung puti-pula dyan. Magbiblink-blink yan. Maghanap ng kapares niya. Okay, wala. Ang pinaka-main issue niyan is yung power supply niya. Na ganun lagi. Sa dami na nating nagawa nito. Kaya nga, pinapadalan tayo ng ganitong klaseng gawain. Kasi napapanood nila kung paano natin siya gawin. Ang supply nito is SMPS. Switch Mode Power Supply. Ngayon, i-convert natin into SMPS ito. Okay, kasi mahirap i-repair to. I-repair mo sunog na yung board nito Sunog yung mga parts, mahirapan ka. Yung pinaka-the best way, para sa akin para sa akin lang naman to, is i-convert into transformer type. Okay? Ngayon, para hindi na umaba yung video natin, tatanggalin ko itong tornilyo, tapos pakita ko sa inyo yung pinaka-laman loob niya. Pero bago natin gawin yan, siyempre, promote muna tayo agad. Goal natin ngayon taon, 100k subscriber. Sana maabot ko yun. Sa tulong nyo. Subscribe ka. Kung di ka pa nakapag-subscribe, pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Yan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video, isang beses, dalawang beses kada araw. Okay? Ngayon, tanggalin ko muna itong mga tornilyo. Nakalas na natin. And then, nakuryente pa ako. Nawakan ko kasi ito. May kuryente kasi itong 450 na Grabe mga gat yan. Ngayon, ito yung power supply nyo. Kung mapapansin nyo, parang wala kang makitang sira. Ayun parang wala, di ba? Parang wala. Pero walang secondary out yan. Okay? Ngayon, hindi natin re-repair to. Kasi ganun pa rin, masisira pa rin yan. Mas matibay pa rin yung transformer type kasi ganitong SMPS. Ang supply nito ay 36 volts. Ano papansin niyo? Ito to. 36 yan Nakalagay 36, di ba? Focus ka. Yan, 36. Meaning 36 kwanto 36 VDC, 36 volts tapos 4 ampere. Mga nasa 4 ampere. Okay? 36 volts na 36 volts tapos around 4 ampere. Okay? Yan yung supply niya kaya 36 Meaning dyan is 36 volts ang lumalabas dito. Napasok yan kasi 50 yung kanyo, yung capacitor niya. Okay? Ngayon, dahil nga i-convert natin to, gagawa tayo ng transformer or magre-rewind tayo ng transformer. Kahit yung mga transformer ng 5 auto, pwede yun. Mga medyo maliit lang, babawasan lang natin. Tapos, i-inject natin siya dito. Okay? Dito siya natin i-inject sa may secondary line niya. Ayan. Stay tuned lang muna kayo. Maghanap ako ng transformer. Ito, may nahanap na ako ng transformer. Yan ganda, ang tanso to. Ang supply nito ay nasa around 35035. Ayun 35035. Yung maliliit na voltahe, huwag natin pansinin yan, putulin na lang yan. Yung 35, bawasan natin to. Ang ipapalabas natin is mga around nasa 24 volts lang. 24, 25. Kasi yung 25, nasa around 36 yung labas niya. Okay? Papalabas tayo 24, 25 volts lang. Ngayon, dahil 35 ito, magbabawas tayo. Bawasan natin ito ng 24, mga 10 volts. Ibabawas natin. Okay, siguro mga 15 turns lang naman ibabawas natin dito. Ayan, ito yung ilalagay natin. Ito, 2010 ba ito nagawa Nasa 15 years na. Ay di, 16. August, mag 16 years na tong transformer na to.
Galing to sa mga baklas ng mga amplifier. Okay, ngayon babawasan ko muna to para maiasinta na natin. Babawasan na natin. Tapos tinanggal na natin yung, pinutol natin yung terminal ng mga maliliit na voltahe. Wala na yan. Ngayon, ito na. Binawasan na natin to. Yan. Tapos, di ba dalawang wire yan? Pinagsama ko na lang siya para tumaas yung amperahe niya. Okay? Para tumaas yung amperahe niya. Ayan. Pinagsama yan. Nakasama yung dalawang wire. Oh. Magkasama to. Pangyari nito, hindi na siya naka-center top. Wala na siyang gitna. Naka-split na lang ito. 0.24 o 0.25 na lang. Hindi siya yung 24, 0.24. Okay, naka-split type na lang. Ngayon, naka-plug na yun sa may bulb. Binawasan lang naman natin to. From 35 to... Pinalabas ko, parang kwan lang eh. Parang 24 lang. Kaya mas maigi. Kasi pag tumaas yung voltahe, tataas ng 25 yan. Okay, ito siya oh. Hindi natin mawakan ng dalawang kamay kasi yung camera natin, hawak-hawak pa natin. Okay, dito. Medyo mahirap ah. Okay, ayan siya, 24. 5, 10, 15, 20, 24. Ba? Yan, 24 BEC yan. 24 volts AC. Okay na. Ngayon, dahil buo na yung supply natin, gagawin natin ito. Lalagyan natin ng terminal to, tapos babalutin natin. Dahil punit na yung mylar tape, balutin natin ng electrical tape. Okay? Balutin ko muna tapos wiring natin. Binalot na natin ng electrical tape to. Electrical tape lang. Tapos ito wiring na natin. Dito tayo nag-connect. Dito. Pakita ko sa inyo. Ayan tester natin. Yan dito. Okay, saan ba 'yon? Dito ito. Dito kasi AC ito eh. AC. Papunta yan dito sa terminal. Kailangan magamit natin tong terminal na to. Ngayon pinutol natin dito. Kailangan putulin to. Ito. Pinutol natin dito. Pinutol to dito. Para wala nang papasok dito sa may area na to. Or dito sa may primary ng board. Wala nang papasok dyan. Pero dito tayo nagputol. Kasi fuse ito. Fuse ito. Papunta dito. Yan. Sinama natin to dito para may fuse tayo. Dito tayo nag-connect. Dito. Yan, 5 ampere yung fuse eh. Sakto lang para dito. Yan, para may fuse tayo. Tapos dito, rekta na, kabila. Okay, rekta na tayo dito sa may terminal to. Ngayon, pumasok na yan dyan, papunta dito sa may transformer natin. Ngayon, out naman niya. Yung out niya is, naglagay tayo ng panibagong diode. Medyo madugyot lang. Yan, diode to. Yan, yung diode na bridge. Yan, silicone. Ngayon, dito natin siya nilagay para may heatsink. Yung MOSFET dito tinanggal natin tapos pinalit natin yung diode na yan. Ngayon, ito AC to. AC. Yung gitna. Nilagyan ko lang ng silicone para hindi siya magkadikit. Yan, AC. Tapos itong itim is out ng negative ito. Negative. Yung may pingas, although may kuwan din naman yan, may palatandaan din naman yan eh, kung gagayahin nyo. Yung may pingas na side ng diode is yan yung positive. Yung walang pingas, yan yung negative. Okay, tapos may sign din naman yan, negative, positive. Di lang nga makita dito kasi nakapwesto na siya eh. Okay? Tapos, lagi yung tandaan, yung dalawang gitna dyan is AC yan. AC. Kahit magbabaliktad, okay lang. Huwag lang kayo dito sa may positive, negative kasi may sa out niya kasi may polarity na yan. Okay, tandaan nyo yung may pingas, yan yung positive. Yung walang pingas, yun yung negative. Ngayon, papuntahin dito. Tapos, dito ulit tayo nag-cutting. Hindi natin ginamit yung diode dito. Hindi natin ginamit. Ito, hindi natin ginamit na to. Baka kasi, uminit, baka hindi niya kayanin to. Baka uminit eh. Yan. Pinutol natin to dito. Pinutol natin to, chopper ito papunta dito. Pabalik naman to dito. Okay, pinutol natin, kinating ito. Tapos, from negative na itong itim, dito na tayo naglagay sa may negative ng capacitor yan, no? Yung 50 na 820 microfarad. Yan, negative. Diyan tayo nag-inject. Tapos yung dilaw niyan, yung positive. O, siyempre sa positive din,
Ito. Kasi may nakaparallel na dalawang kapasitor. Okay? Yan, positive, negative. Ngayon, nag-add ako ng isang kapasitor. Yung 63 volts na 1000 microfarad. Ito siya. Yan, dito na lang natin siya nilagay. Para may suporta itong dalawa. Okay, pero kargado rin naman sa amperahe itong transformer natin eh. Ito naka-split lang yan Naka-split lang siya. Okay, ganito naman. Same lang din proseso. Yung may guhit na to, meaning yan yung negative. O siyempre, kukunik mo siya dito negative. Tapos yung walang guhit, positive, ikukunik mo siya dito sa may positive. Kumbaga, magpaparallel lang ito silang tatlo. Okay? Ngayon, tinanggal ko muna sa dyan para safety. Sukat muna tayo. Tingnan natin kung may voltahe na lalabas na. Okay? Nakakonik na itong AC cord. Plug natin. Yan. Dami ko lang nagawa ang ganito eh. Okay? Ngayon, magsukat tayo. Sukat tayo ng voltahe. Okay? Negative ito. Negative. Kita ba? Negative ito. Positive dito. Ayan, meron na siya Nga nasa around 33 lang. 33. Nakapasok na yan. Okay? Pasok na yan sa 36. Wag natin isagad ng 36 kasi minsan tumataas yung voltahe ng kwan. Hindi na kasi naka-auto volt to. Minsan tumataas yung voltahe ng kuryente, minsan bumababa. Kaya sakto lang yan. Wag natin isagad ng 36. Okay? Sana. So, ayan. Kita nyo naman Ang pinalabas natin dito is 24 volts AC lang. Ngayon, ikuha natin. Pwesto ko muna. Although, nahirapan tayo nito. Abot naman siguro na. Baka mamaya hindi maabot dun sa pagpwesto eh. Sige, papakita ko lang sa inyo muna na gumagana. Pwede naman putulin to eh. Tapos dugtungan na lang kung sakali. Diba? Pwesto ko muna. Pinisto ko muna. Pero hindi pa to final. Kasi ipipwesto pa natin to sa loob yung transformer. Mamaya putulin na lang natin. Hindi dugtong na lang natin. Okay? Importante may makita tayong nagsisignal. Okay? Or natawag nito, nag-indicate na may power na siya. Ngayon, plug in natin ulit. Bug. Ayan power na siya Diba? Nagpe-pairing na yan, naghahanap ng kapares niyan. Kaso wala yung soundbar dito eh. Working na. Working na yan. Ngayon, next move or huling move na lang is ipwesto ko muna ito. Ihanapan ko ng pwesto dyan sa loob. Okay? May wiring na natin. Pasensya na guys kung medyo awkward sa tingnan. Lagi naman ganitong gawa natin eh. Awkward man yan tingnan, pero wala kang magagawa. Gagawin at gagawin mo yan kung gusto mong mabuhay yung ganitong klaseng unit. Okay, yung transformer andun sa likod. Doon ko sa likod nilagay. Yan siya Yan, nilagyan natin ng naka-screw yan, tapos nakadikit ng maigi yan. Nakala nyo lang nakahang yan, pero nakadikit maigi yan. 3 pandikit ang ginamit natin dyan. Yung glue natin na sobrang dikit, yung sealant na itim, tapos rugby. Walang kawala yan. Doon sa likod nilagay. Para mas safe doon sa likod eh. Okay? Tapos wiring. Winiring natin papunta rito. AC. Papunta rito. Sana. Yan. AC papunta rito. Tapos yung DC. Bumalik siya dito. Yan. Pinutol ko lang yung wire. Dinugtungan ko na panibago. Okay? Ngayon, balik natin syempre. Kailangan mag-shoot siya. Tapos tinali natin. Baka may bangga eh. Okay, tingnan natin. Kung bangga pa siya o hindi. Bangga nga. Hindi naman. Okay, saktong-sakto lang. Ngayon, plug natin. Bago natin tornilyo. Okay. Okay, ayan Nagbi-blink-blink na meaning, working na yan. Hanap na ng kapares yan. Ayun, tornilyo natin. Tornilyo na natin. Para wala lang nangyari Ngayon, naka-plug in. Natin to. Ayan. Biblink-blink na. Working na to. Yan lang. Okay na. Hindi natin mapapagana to kasi nga yung soundbar is naiwan sa Mindanao.
yung pinaka-system para mapagana is nandun siya sa may pinaka-soundbar niya. Kumbaga magpipiring ito, kaya nagbiblink-blink siya. Naghanap ng kaparis niya yan. Okay? Pero working na to. Sa dami pa naman ang nagawa kong ganito eh. Okay naman. Ayan, sana nakapagbigay idea tayo. Gayahin nyo lang yung ginagawa natin. Sundan nyo lang yung ginagawa natin. Makakagawa kayo ng ganito. Para sa akin, yun na yun. Yung pinaka-last na option na yun. Yung ganitong diskarte. Yung ikuan mo siya, i-convert mo into transformer. Mas matibay pa nga ito eh. Yung transformer type. Mas matibay pa. Kaysa sa SMPS. Yung SMPS, wala, hindi talaga tumatagal. Okay, sir ng taga Mindanao. Bali, okay na itong kuan mo ah. Ipapadala ko na lang ulit to sa may JNT. Inulit ko, maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin ah. And then, sana nakapagbigay idea tayo sa mga kapwa natin technician na mga bago-baguhan pa lang siyempre. Sa mga veterans, baliwala na sa kanila ito. Very basic na lang sa kanila ito. Kung paano gawin yung ganitong klaseng unit. Okay? And then, dahil umabot ka sa part ng video natin na ito at hindi ka pa rin nakapag-subscribe, nood ka lang nanonood ng video ko ha. Ayan, goal natin ngayong taon is 100k subscriber. Sana mabot natin yung 100k subscriber. Mabot ko yun sa tulong nyo syempre. Sa hindi pa nakapag-subscribe or kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka, pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Yan, kapag napindot mo na yan, ano-notified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video, isang beses, dalawang beses kada araw, okay? God bless and then peace atin lahat.